Ating saloobin, ipakita natin anong sapat sa problema natin. Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Good morning! May energy! Maraming salamat ulit kay Direk Jonad para sa aming malunggay pandesal. Ayan nga, may tinga ka pa, baby. May tinga? Joke lang. Ako yata may tinga. Hindi. Ang sarap po ng malunggay pandesal. Ano, mainit-init Sabi pa. nga nila, tinutukso nga ni Obet si Direk, ha? May mga papandesal ka, maski na Petsa de Peligro. Oo nga. Di ba? Petsa de Peligro, dahil bukas, nako, yung pinakahintay nating araw, sweldo, biyernes pa, payday weekend, kaya gising na Pilipinas! Excited ka na ba? Ang sarap-sarap. Pero walang cheese ngayon, direct. Walang cheese. Juicy. Juicy pa. Choosy ka pa talaga. Oh, Thank you, Direk. Speaking of malunggay na pandesal, ano po ang naging almusal po niyo ngayong Thursday? Throwback Thursday. Throwback Ano bang Thursday. masarap na almusal pag ganitong panahon? Di ba, syempre, mainit na kape. Ay, oo. Ayan, Tsokolate. Oo. Ako gusto ko yung mga sinangag-sinangag. Lahat ng sinangag, di ba? Oo, yung mga Oo. iba-iba yung mga tapsilog, tosilog, bangus, longganisa, At saka steak silog. steak silog, Oo. lahat. Baksilog. Baksilog, lahat. Oo. Adobo. Adobo. Lahat na syempre. sinisilog ngayon, ano? Oo, lahat na sinisilog. Tapos may, ano bang gusto mo sa itlog mo? Scrambled, fried egg, hard-boiled. Yung iba, di ba, gusto nila malasado yung itlog. Oo, Ako hindi oo. ko gusto. Gusto ko yung matigas. Ay, ako hindi. Gusto ko yung yun ang malasado. Malasado ka? Oo, scrambled egg. Yung parang yung parang Wet? watery siya. Ay, hindi ko kaya yun. Oo, gusto ko. Tapos Oo. nilalagyan mo ng konting gatas para mas creamy. Gatas? Ay, alam ba, natandaan ko dati. That is how you cook scrambled eggs. Scrambled eggs. No? Scrambled. Natatanda ko dati, yung iba, kinakain nila yung itlog nila ng sariwa. Oo. Tapos nilalagay sa root beer. Hindi mo tandaan yun? Yung ang tawag doon, yung, di ba si Rocky, si Sylvester Di ba? Stallone? Ganun ba siya? Yes, what do you call that? Oo. Eggnog, parang eggnog. Parang ganon. Sarsaparilla, Oo. yung raw egg. Yun, tapos, yun. tapos iniinom nila yon kasi For energy? protein. For It's energy. protein, the Wow. raw egg. Oo. So anyway, we hope you're enjoying your breakfast. Kami ni Ricky, pinag-uusapan lang namin yung breakfast, nabubusog na kami. Lalo na kami smell-vision na May si Pat television, Pidasa. oo. Tapos sa mga nakikinig sa amin sa kanilang mga sasakyan, sa kanilang transistor radio, sa Radyo Agila 1062, magandang umaga po sa inyong lahat. Pero mas maganda ka talaga sa umaga lagi, Pat P. Ano Wow, bang sikreto ikaw rin. pag umaga? Alam mo, if I may say, bagay sa iyo ang horizontal stripes. Bakit? Para naman lumaki ka kasi ang payat-payat mo. Hindi, joke lang po yun. Grabe. Ano lang yan, ito talaga si Pat P, talaga pinapataba lang Oo, ako. Ayan, gusto ko sina Direk, talaga. kaya pinapataba ako. Oo, Si ang Kuya tawag ko nga Dante. dyan kay Ricky, si Miss Ethiopia. Thank you very much. Ako ay si proud. Miss. Ako ay proud Ako doon. ay si Miss Ano bang Miss Philippines. Miss Philippines Iniisip ko- 1975. Iniisip ko kung ano yung kung ano yung bansa na may malapit-lapit sa masyuba-syuba. Miss USA. Miss Dabiana. Okay, eto na, umpisa na natin ang ating swabing pambungad ngayong Thursday. Ito, ikaw Ricky ba? Speaking of diet, marunong ka ba mag-bicycle? Siyempre, hindi. Hindi ka marunong mag-bisikleta? Kasi yung papa ko, sobrang stricto ng bata ko. Oo. So, nung unang, di ba, lahat naman ng bata Oo, yata, oo. bago matuto, nahuhulog. Tsaka may training May wheels naman training wheels. muna. Nung nakita niya na, ito true story, uso pa yung BMX dati. Oo. Binyan ako, tsaka yung kapatid ko. Oo. Napagganyan lang ako, natakot na siya, baka daw magka-bone cancer. Ako, true story, hi Daddy Nick. Pinamigay sa Bone kapitbahay cancer! namin. Ganun ka-stricto yung tatay ko. Kaya siguro marunong ako mag-tricycle. Alam mo yun yung meron akong pwede ka. Three-wheel, kasi yun, hindi ka naman off balance. Ba't ikaw, nagbabicycle Of ka? course, marunong ka. That's also one of your life skills that you should Tama. know. Kasi isip dapat ko, biking, oo. driving, swimming. Di ba? Dapat marunong ka Kasi nun. isip ko pa, paano pag maubusan ng gasolina ang mundo? Correct. Tapos may humahabol sa iyo ng mga, alam mo na yun, sa mga Zombie. pelikula ng zombie. Ayun na naiisip ko. Daddy Nick, kasalanan niya pag hindi ako nakapag-bisikleta. Okay, so it's never too late to learn. You Pwede can ba? still learn. Of course. Why not? Bakit? You still have 2 legs. Pwede ka I pa have two legs. The left and the right. So
anyway, speaking of biking, kasi may magandang balita sa mga mahihilig mag-bike or gustong matuto mag-bike. Gusto ko yan. Ayan, kasi meron na kayong bagong papasyalan, bagong ruta. Ito, ang spot na ito ay pwedeng idagdag ninyo sa inyong weekend plans. Uy, magandang family bonding activity, di ba? Lahat kayo may mga sasarili mga bike, tapos pumunta kayo dito. Ito po ay sa dating Nayong Pilipino. Uy. Diyan, di ba? Sa may, ba Nayong Pilipino? Oo, Pasay ba yun? nakapasyal ka dyan? Paranaque. 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 Dati, Paranaque, yung Nayong Pilipino. Oo. Nung bata ko, doon kami Field trip! nag-excursion. Ako din! Kaya nga, Oo, di di ba? ba? May mini Mayon volcano. May May tayo ng mini... picture natin. Meron ka pa? Mami. Hahanapin ko na nasa naman nanay ko yan. yan. Hahanapin ko yan. Sino? So ito, di ba, tapos nandun yung Philippine Village Hotel. Naalala mo, Ay, PVH? hindi ko alam. Hindi Hindi ako nakarating doon. Hindi ako nakapag-hotel. Ba't ka nag-hotel? Ang bata-bata. Hindi. No, because we used to eat there. Parang ano yun eh. Because it's near the airport. So there's a Philippine Village Hotel. Tapos it was kayo inside the tatambay. complex of Nayong Yes, Pilipino. yes. Tama, So tama. anyway, itong Nayong Pilipino nga, meron na silang Nayong Pilipino Biking Trail sa Entertainment City sa Parañaque City. Parañaque. Ayan. Ito po ay 1 kilometer na lush, parang gubat, maraming mga puno. Okay, ah. Open po ang trail na 'yan at syempre free to the public. Wow. 'Di ba? Beginner ka man or ikaw ay isang Uy, professional. grabe. Akala mo talaga nasa gubat, no? di ba? Oo. So, open siya from 7:30 a.m. hanggang 5:30 po ng hapon. So, like I said nga, libre po ang paggamit nito. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-register kayo kay security guard. Oo, bakit? Kailangan ka lang mag-register kay security guard. Di ba? Sabi mo, Manong guard, pwede ba ako at saka pamilya ko, 5 kami, ganyan. So, isusulat ni security guard kung ilan kayo para at least siguro may head count kung ilan ang nasa no? loob, di ba? Oo. So, importante rin po, meron kayong dalang at suot ninyo ang inyong protective headgear. So after that, ayan, pwede na kayo po mag-biking. Siguro pwede Ang ganda naman niyan para sa katawan, ano? para sa katawan, exercise, and take advantage habang maganda pa yung panahon. Oo. Kasi pagdating ng summer, naku, lapot-lapot ka Ang na. balita ko nga sobrang init na daw Pagdating pagkatapos ng ng summer. February 18, by February 18. Furious Oo. forecast, So, mga from kaibigan ko. 7:30 to 5:30 po ng hapon, bukas po dyan na yung Filipino Bike Trail. So, it's a good way to exercise, mag-chill, mag-family bonding, mag-barkada bonding. Ganda Tapos, naman yan. libre. Di ba? So, Oo. wala kang gastos. Siguro, magdala lang kayo ng tubig, yung Tama. lalagyan nyo ng tubig para po ma-hydrate kayo at syempre, huwag kayo magkakalat dyan. May picnic Importante. area kaya dyan? Parang ang ganda mag-picnic pagkatapos mag-bike ko. Parang, Ricky, it defeats the purpose. Biking na. Tapos lalamon tayo ka. after. Parang it defeats the purpose. Tubig na lang. At saka Ayan. sige na nga, pwede na yung pandesal. Pwede yung pandesal, baka gutumin ka lang meron kang snack. At saka bigyan niya si Kuya Guard. Si Kuya Ay, Guard. pero maganda yun Oh. Parang meron siyang head count nga. Yes, Parang kailangan. yun nangyari, alam mo, nabaltaan mo na, yun nangyari doon sa barkong lumubog sa Basilan. Oo, Dahil dami daw na. hindi tama ang head count nila. By 3. Mamaya baka Mamaya discuss natin yan. Ito, Patpi, isa pang sige. patok sa bikers, sa biking day tayo ngayon, ha? Papatok sa bikers, di ka naman nagbabike. Kaya ako sa bikers. Pedicab ako. Pedicab. Sige, padjak. Padjak. Kaya, pero mabigat yun, ha? Oo. Binili ko nung pandemic, yung 3 para Oo. matuto ako. Oo. Mas mabigat pala siya. syempre kasi may, upuan. Lalo na yung pagpaakyat ka. Pero ito po, para okay. sa mga bikers, bukod sa pagiging top wetland po sa NCR, alam nyo ba, ang Lamesa Watershed, dito lang yan, Yeah, sa Quezon reservation, City. Oo. ay ang isang mountain bikers paradise sa gitna ng lungsod. Wow. Sa loob nito ay matatagpuan ang Lamesa Watershed Loop. Nako. Ito ay kilala bilang paboritong destinasyon ng mga mountain bikers at cycling enthusiasts. Totoo yan, si Yes. Ricky Hill nandiyan lagi. Diyan alam sa mo- Lamesa Dam. Alam mo, Oo. nung bata rin kami, I'm not joking, madalas rin kami nagpupunta dyan sa Lamesa Water Dam. Dyan nga kami, nagpipiknik. Ah, talaga? Oo, may mga picnic tables yan dati. At alam ko, Nakakatuwa si Tita Julie. Hindi, tsaka yung papa ko ang mahilig Oo. dyan. Ang baon namin, Max Fried Chicken. Ang sarap ng Maxay chicken, yung ketchup at toyo na Oo. pinaghahalo. Oo, Oh my tapos yung gosh. dessert niya, may candy pa doon. Oh, wow! Yes, Ako naman, nandun pa sa yung uso. butterscotch na inaabutan ko. Hindi, ito candy pa lang Oh, dati. di ba, nun. Max? Padala naman kayo. Anyway, ito po.
Sa mga cycling enthusiasts po, pumunta kayo dyan dahil sa malamig na hangin, Correct. luntian at tahimik na kapaligiran. Ang Bikers Loop ay binubuo ng paikot-ikot na trail na may kombinasyon ng patag, paakyat at pababang bahagi. Aba. Kaya naman, Oo. swak na swak ito para sa mga baguhan hanggang sa mga bihasang siklista. May mga bahagi ng daan na lupa at graba na nagbibigay ng mas may hamon at mas exciting na karanasan sa pagbabike. Sa kahabaan ng ruta, matatanaw ang makakapal na puno, iba't Correct. ibang uri ng halaman, at minsan may mga ibon pa at iba mga hayop na matatagpuan sa watershed. Bukod sa pagbibisikleta, ang lugar ay mahalaga rin bilang protektadong kagubatan na nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng tubig Correct. para sa malaking bahagi ng Metro Manila. Kaya naman, mahigpit ang pagpapatupad ng mga patakaran upang mapanatili ang kalinisan at kaligtasan ng kapaligiran. Oh, so meron kayong pagpipilian na north or south. Oo. North, dito kayo sa Lamesa Watershed mag-biking, or dyan sa south, dyan po sa Sa Nayong Parañaque. Pilipina, Oo. Nayong Pilipino, Pilipina. Nayong Pilipino, biking trail. Oh, diba? Mag-bike tayo. Turuan mo ako, Patri. Nako, sige, tuturuan kita. Basta mag-headgear ka, ha? Tsaka magpapakantay kay security guard. Oo, magpalagin ka kayo kay security guard. Pero hindi ko alam kung makakapag-bike sila ngayon dahil alamin na natin. Oh, ang yung status panahon. ng panahon po natin ngayon. Sige, Miss Weather Girl. Actually, mga ambon-ambon kanina kasi tatlong weather systems. Hindi mo naabutan yung ambon? Hindi ko naabutan Ito, ang ambon. tatlong weather systems, not one, but two, but three, Oo. ang makaka-apekto po sa bansa. Magdadala ng kalat-kalat na pagulan at pagkidlat at pagkulog sa Bicol Region, Western Visayas, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Negros Occidental, Northern Samar, Eastern Samar, sa Samar, Biliran at Leyte. Epekto po yan ng shear line. Samantala, makakaranas ng maulap na kalangitan at mahina pag-ulan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora. Gayon din sa Metro Manila, Ilocos Region, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon at natitirang bahagi ng Calabarzon. Epekto naman po yan ng Northeast Monsoon o Amihan. Makaka-apekto naman ang easterly sa Caraga, Davao Region, Southern Leyte at sa natitirang bahagi ng Pilipinas. Pinag-iingat po ang publiko sa posibleng pagkakaroon ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa dahil naman yan sa katamtaman hanggang paminsan-minsang malakas na pag-ulan. Moderate to heavy. Sometimes. Makararanas tayo ngayong araw ng maximum. Ito, tumitindi na, tumataas na po ang ating temperatura. Kung kahapon ay 92.8, ngayon po, 30.5 degrees Celsius Nako. na mamayang alas 12 ng tanghali. At asahan natin, pataas na yan ng pataas. Oh. Lulubog ang araw mamayang 5:59 ng hapon. Okay. So, ingat, huwag niyong kalimutan pa rin dalhin ng inyong mga payong. Sabi nga ni Miss Weather Girl Ricky, ayan, may mga scattered rainstorms, rainfall, rain shower, ano ba yun And sa English? thunderstorms. Ayun, Scattered rain showers and thunderstorms. Yeah. Okay, mula sa Suabe News, punta na po natin ang ating Super Panalo News. Nako, ito, magandang balita sa mga Pinoy dahil na po mas pinadali ng pamalaan ng ating gobyerno ang mga transaksyon po sa pamamagitan ng eGovPH app. Meron ka ba niyan? Wala. Siyempre. Uy, meron ka niyan. Meron ako? How can you travel kung wala kang eGov? Ay, oo, ito meron pala. ka Oo, yan. oo, oo. Ito makinig po kayo. Maari na pong ma-access dito ang serbisyo ng Pag-ibig, PhilHealth, Yaka programs, pati po ang mga ibang financial at medical assistance. Mahigit 1,000 na po na LGUs ang kasama po dito para integrated na rin po para sa mga galing. permits. Ang Di ba? galing. At live na rin po ang eGov AI at ang eGov Docs para po sa Wow. paperless transactions. Pati yung mga lisensya ninyo, driver's license, ang renewal, Wow. nandito Diyan na na? rin. Pwede ka na pipila? Nandito na rin. Umiibig sa'yo. Alam mo, pagpakainin ako ni Direk, Jonah ng Malunggay Pandesal, Diba? may Hindi pa natin energy nakakain, ako meron pa siyang Hoy, coffee bun. Ako rin, Ako binigyan din. ako. Akala ko akong favorite, yung pala, kasama ka rin pala. Direk. So, speaking of the eGov app, kasama rin po dyan ang medical exam, mga seminar, mga pagbabayad, digital license. Pwede lahat po ito sa eGov PH app. Ang galing. So, menos pila. Wala ka ng pila. Wala ka ng kailangan kontratahin na fixer. Oo. Diba? Kasi diretso na. Kailangan mo Oo. lang ay yung smartphone. So, there are already 36 million downloads. Wow, dami na. Wow. 36 million downloads ng app
At ang target po ng eGov app ay umabot sa 60 million users pagsapit ng 2028. 60 million ang kanilang quota. Wow. Kanilang quota. Layunin Galing. nito po, mabawasan syempre po ang pila sa mga ahensya sa pamamagitan ng one-time data submission system. Alam mo ito, very practical, Tama. very efficient, kasi hindi ka na kailangan pumila, hindi ka na Oo. kailangan mamasahe. Tapos wala nang fixer na Wala ka ng fixer, sa'yo. hindi ka na kailangan magbilad sa araw. Oo. Di ba? Hindi ka kailangan mag-absent sa Hindi trabaho. ka kailangan mag-absent. Very good. Diba? Very Ano, good. DICT yan, ano? DICT, I'm sure powered by DICT. Congratulations, DICT. Talagang Ano na umaaniba tayo? ngayon ng DICT. Oo, towards digitalization. Yan, perfect. Ilang ano sila ba? Digitalization. Anim Six rin, no? na, 6 syllables na. Congratulations, Patty. Dati 5 syllables Ano lang. pa? 3. Ito ha. Wala na talaga dapat maging excuse na matuto ng mga bagong skills. Alam mo kung bakit? Why? Kasi bukod nga sa DICT, Patty, Oh. may pasiklab din ang courses ng TESDA. Aba, technology. Yes, para Oo. sa mga gusto mag-level up sa tech, Oo. vocational stuff, Oo. IT, bookkeeping, o kahit content creation. Lahat yan, merong online courses na ang TESDA. Oh. Katulad ng halal awareness, Ayan. personal financial awareness, Microsoft AI, social media content, creation level 3, level 3 po ha, at bookkeeping NC level 3, lahat yan para sa inyo to stay ahead of the curve. Pwede kayong mamili between face-to-face classes sa TESDA Tech Center, sa regions, or online dahil blended learning ang kanilang courses. Very good. Grab ka lang ng grab sa mga ganitong opportunities, di ba, Patty? Oo. Alam mo, noon ko pa talaga balak. Alam ni Joy Mito, noon ko pa sinasabi, one of these days, pag medyo may panahon na Maluwag-luwag. ako, maluwag-luwag, gusto ko mag-enroll dyan sa mga candle making, Hindi nga. soap making. Yes, because Oo. testa, diba? Noon ko pa. Yan ang mga gusto ko. Yung mga, syempre, pakialam ko ba sa bookkeeping? Pakialam ko rin ba sa content creation? Yan ang mga kurso pang mga Gen Z. At saka alam ba, ang dami diba? kumikita dyan ha, sa Kaya candle nga, making. sa Oo. mga katulad ko na Oo. Gen X, ayan, yung mga gusto namin, candle making, soft making, beauty Wow. parlor, di ba? Ako yung mga kasambahay ko, Oh. minsan pinasok ko sila sa TESDA massage. Massage, ayun. Oo. Tapos binibigyan ko sila ng racket. Oo. Pag masakit ang likod ko. Babayaran mo sila. Oo, Correct. di Yan ang ba? mga At gusto least- ko. At saka kahit na wala na sila sa akin, meron Oo. silang skills. Yes, na meron babaunin. silang Oo. ibang gawa, di ba? Di ba? Oo. Correct. Oo. O, speaking of mga skills, ayan. Yan na. Pag Malapit ikaw na. ay may secondary skills, ayan, pwede mo talagang pagkitaan yan. Batay po sa Bangko Sentral ng Pilipinas po, ayan, magandang balita. Nagsara po ang ating piso kontra dolyar sa lagang 58 pesos and 29 centavos. Lumakas po siya ng 24 centavos po ang ating piso kontra dolyar kumpara po sa naging palitan nito nung Martes sa lagang 58 pesos and 53 centavos. Narito naman po ang palitan po ng piso kontra sa mga kumpara po sa mga iba pang currency. Sa Japan yen, 37 centavos, Euro, 69 pesos 56 centavos, Hong Kong dollar, 7 pesos 48 centavos, at sa Saudi Riyal, 15 pesos 59 centavos. Ayan po ang ating foreign exchange as of February 11, 2026. Ang bilis ng panahon. Nakalain mo Oo. magkakalahati na yung buwan, ano? Oo nga, bukas pa, sweldo Di ba? na. Sweldo na. Di Eh, ba? 28 days lang tayo ngayon. Oo, buwan. kaya Oo. mas mabilis ang Pebrero. Yes, so mas mabilis ang Diba? ating sweldo. Oo, ang Enero, ang tagal, di ba? Ang haba ng Enero. Ano ba, Joyme, no? Insa-ins tayo sa Enero, no? Okay, samahan niyo kami ni Ricky hanggang alas 10 dahil tatlong issues pa rin po ang aming tatalakayin ngayong Thursday. Anong issue number 1 natin? Nasabi nga natin na National Heart Month po ngayon. Kaya naman, pag-uusapan natin ang isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay sa buong mundo. Hindi heartache, Hindi heartache? kundi coronary heart disease. Yan. Makakasama po natin mamaya si Doc Alan Gumatay, isang cardiologist, para alamin kung paano maiwasan ang pagkakaroon ng bara sa ating puso. Oh, yan, Doc Alan. Yan, nagbabalik si Doc Alan. Ito naman, issue number 2 po natin, itong mga nakarang araw, nako, ilang linggo na ito, no? Nagiging controversial po ang Kalayaan Group of Islands dahil po sa payag ni Senator Marcoleta na i-give up na daw ito. Kaugnay po sa, yung, hindi daw, sakop daw yun sa West Philippine Sea. So,
which he denies, no? Sabi niya he was taken out of context. Sinabi naman po ni Senator Ping Lacson na ang Kalayaan Islands ay bahagi po ng Spratly Islands na natuklasan po ni Thomas Cloma at ng kanyang kapatid na si Filimon. O, di ba? Filimon, Lumang-lumang ano? pangalan. No? Filimon. Lumang tao. Noong 1947. At dahil po si Thomas Cloma po ang nakatuklas, siya po ang nagkaroon ng karapatan sa isla. At siya po ang naging may-ari nito. Pero hindi nagtagal, isinuko po ni Thomas Cloma sa pamahalaan ng Pilipinas ang pagmamay-ari sa lupain. Aba, he donated. Paano kaya yung nangyayari? No? Maglalagay ka ng bandila, watawat? Parang Siguro, ganyan. Loma This is flag. mine. Diba? Oo. Di ba unang parang kasi ganun, di ba? Hindi, siguro, tsaka baka final niya yan. Usually, ba yung mga coordinates? O ito, may na-discover kong isla. galing, ano? O west, longitude, latitude, chu-chu-chu. Ang galing naman ni Cloma. Cloma. Oo. So, pag-usapan po natin yan, mamaya makakausap po natin. First time po, natin makakausap si Professor Ana Malindog Uy. Siya po isang geopolitical analyst. Ay, napanood ko si Prof. Ana kahapon. Napanood mo siya para bigyan na tayo ng linaw yung kanyang pananaw tungkol nga dito sa Kalayaan Group of Islands. Magaling niya mag-explika. Okay. So, excited tayo. Kung may katanungan po kayo dyan sa pinag-aagawang islands po, Oo. ay mag-message na po kayo. Pero ito ito nakakabahala itong balita na Correct. to. Oo. Grabe. Bukod, alam mo ito, nauna ko siyang narinig, hindi sa Pilipinas, yung Epstein Files, alam na yan ng buong mundo, Oo, di ba? oo. Yung nagbebenta, nagnanakaw ng mga sanggol. Sanggol. Hindi lang doon sa ibang bansa nangyari, kundi dito Sa Pilipinas. Dahil alam niyo po ba, kinumpirma ng National Authority for Child Care o NACC na tumaas ang kaso ng pagbebenta ng sanggol. Online naman ngayon sa Pilipinas itong 2025 kumpara noong taong 2024. Aba, bakit naman patuloy pa rin ang pamamayagpag ng online selling? Grabe, yes. pati sanggol, online sell na ng At saka mga yung baby. nakaka-heartbreak dyan, Oo. for as low as 10,000 pesos. 10,000? Anong Ibebenta ginagawa mo na yung sa sarili baby? mong anak, oo. Para sa 10,000. Diba? Hindi mo alam kung saan mapupunta yung anak mo, pero Kaya bahala nga, na, no? May siyam na buwan mong dinala yan sa iyong Oo. sinapupunan, tapos ganun-ganun lang, sa halagang 10,000. Ano yan, parang bilang ina, di ba? Kaugnay natin yan eh. Oo. Kumbaga connected sa atin yan Correct. forever eh. O, ito po talakayin po natin ito kasama si Director Imelda Ronda, ang Direktor ng Operations and Services National Authority for Child Care. Ayan po. So, 3 issues po yan. Lahat very interesting. From the heart, from the islands, from children, from All babies. around, we've got it all for you. We've got it all. Parang SM lang. Kaya pala naka-blue and white. Okay, ito po, bago tayo mag-commercial break, ito ang aming question of the day. Umani po ng matinding reaksyon mula po sa publiko, itong si Senator Robin Hood Padilla, matapos niyang sinabi, sabi niya, tinawag niyang mahina ang mga kabataan daw ngayon. At iginiit niya na malaki ang epekto kasi ng social media sa kanilang pag-iisip at emosyon. So sa pagdinig po ng Senado ukol po sa Children's Safety in Social Media Act, iginiit po ni Senator Padilla na ibang tibay daw ng kabataan noon, nung panahonan daw niya. Kumpara daw sa mga kabataan ngayon na madali daw sumiklab ang mga damdamin. Grabe. So ayan, ang aming katanungan sa inyo, ito, sang-ayon ka ba na mahina ang kabataan ngayon o biktima lang po sila ng pressure at epekto ng social media na hindi nararanasan ng kabataan noon? Syempre, yung panahon natin, wala naman tayong social media. Oo. Pero talagang maraming studies talaga nagpatunay na because of social media, maraming mga bata may nape-pressure, Oo, nagiging di ba? soft. Naiinggit kasi Oo. bakit si Ricky laging kumakain ng masarap? Ako sardinas araw-gabi, di ba? Siya nakakakain ng adobo, ng paksiw, Bakit ng si Pat P, lechon. laging kausap si Piolo Pascual, Enrique Ako, kausap Hill. ko na lang, puro pangit, mga kaklase ko. Pag dumigilat ako sa mata ko ng umaga, bakit pangit katabi ko? Oo, correct, di ba? So may mga ganyan eh. So minsan, syempre, pinapakita ng mga ibang tao yung magandang side nila, di ba? Yung masarap nilang kain. Pero hindi alam mga tao, baka 30 days hindi kumakain ng masarap para Diba? lang bumili ng masarap isang na pagkain. Kaya alam ba, actually, ang dami ng bansa na sumusunod sa Australia na Oo, nagbaban 16, oo. Nagbaban na po ng mga social media accounts, Yeah. including Telegram, tsaka Discord. Ayan, so may nagbaban Ikaw na rin talaga po. very up to date sa ganyan eh, Siyempre, no? Gen Z. Oh, Gen Z. Ako, hindi ko na alam, Gen X. So mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account at hanapin lang niyo po ang Net25 News and Information at makibahagi po sa aming talakayan online. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation.
1:30 in punto. At ang oras na ito hatid sa atin ng Memo Plus Gold. Makakalimutin ka na ba? Yung bag, cellphone o pinamili mo? Naiwan mo kung saan-saan? Sa school, nag-review para sa exam pero nalimutan mo na agad ang iyong pinag-aralan? Huwag tiisin ang pagiging malilimutin. Mag-Memo Plus Gold araw-araw. Ang Memo Plus Gold ay isang herbal supplement na gawa sa 100% pure and natural Bacopa monnieri na pagtibay sa clinical studies na makakatulong na pagbutihin ang memorya at concentration, pagbawas ng stress para laging focused at mentally alert. Memo Plus Gold. Iba ang brainy. Available sa mga butika, Mercury Drug, Shopee at Lazada. Oras muli, alas 8:31 na po ng umaga. Silipin na natin po ang mga maiinit, nagbabagang mga balita ngayong Huwebes, February 12, 2026. ASPN pa rin tayo, ating sinundang pangunahing news. Ang una nating headline, Chinese Ambassador hinimok ang Pilipinas na makipagdialogo. Pamalaan nanindigan po sa matatag pero diplomatikong pakikitungo sa China. Malacanang binatiko si VP Sara dahil sa pagpapakalat umano ng maling impormasyon. DepEd at mga LGU lumagda sa kasunduan para sa pagtatayo ng mga silid-aralan. PBBM tiniyak na walang ghost project sa naturang inisyatiba. Rolls-Royce ng mga diskaya, aba, yung may payong po ha, na isubasta na Willie Revillame kabilang sa mga naghayag ng interes dito. At para sa ating world news, individual sa likod po ng mass shooting. Diyan po sa paralan sa British Columbia, Canada, natukoy na. 5 taong gulang na bata sa Maguindanao del Sur patay matapos tamaan ng ligaw na bala. At para sa ating showbiz pasilip, Sharon Cuneta, may senior citizen card na. At ang oras muli, alas 8:32 na po ng umaga. Ito na po ang mga storya sa likod po ng mga headlines. Hinimok po ni Chinese Ambassador Jing Quan ang pamahalaan ng Pilipinas na makipag-usap sa China para maiayos ang mga hindi pagkakaunawaan. Ayon po kay Jing, makakatulong ang harap-harapang pag-uusap. Kasabay nito, iginit din po ni Jing na patuloy na maninindigan ang Beijing laban sa tinawag niyang mga maling impormasyon na nagpapahina sa relasyon ng dalawang bansa. Nitong Martes, February 10, binatikos po ng Embahada ang resolusyon ng Senado na nagkokondena sa naging pahayag ng Embahada tungkol sa soberanya ng Pilipinas at sa mga maritime issue. Ipinagtanggol naman ng mga mambabatas ang resolusyon at nanawagan pa para sa mas malakas na hakbang. Isinulong naman sa Kamara de Representantes ang House Resolution number 680 na panawagan din para sa mas mabigat na tugon laban sa mga pahayag at aksyon ng mga opisyal ng Chinese Embassy. Ito'y matapos inanunsyo po ng Embahada na bawal nang makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau ang nasa 16 na opisyal ng Kalayaan Island sa Palawan. Nauna rito, idineklara ng naturang munisipalidad na persona non grata si Ambassador Jing. Nanawagan naman po ang pamahalaan ng Pilipinas sa mga diplomat ng China na narito sa ating bansa na pairalin pa rin ang profesionalismo at respeto sa pagbibigay ng mga pampublikong pahayag. Binigyan din rin po ni Foreign Affairs spokesperson Rogelio Villanueva na habang tungkulin ng mga embahada na tumugon sa mga issue, ang mga pagtugon ay dapat na ginagawa sa mahinahon at profesional na paraan. Binatikos rin po ng DFA ang desisyon ng China ng pagbawalang makapasok sa kanilang bansa ang mga opisyal ng Kalayaan Islands. Bagamat kinikilalaan niya ang naturang hakbang na karapatang pangsoberanya ng isang bansa, hindi umano ito nakakatulong sa pagsusulong ng maganda at buhay na relasyon sa pagitan ng mga bansa. Tiniyak naman po ng Malacanang na mananatiling matatag pero diplomatiko ang paninindigan ng Pilipinas sa China. Narito po ang pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Ang Pangulo po kasi ay rumirespeto sa kalayaan ng pamamahayag. Kung may kalayaan po ang China sa kanilang pamamahayag, ganun din naman po ang sino man na Pilipino at kung ano man din po ang inihayag ng Senado. At muli, uulitin po natin ang posisyon ng Pangulo patungkol po sa relasyon sa China. Firm but diplomatic po.
Okay, yan po ang tinig ni Jose Claire Castro kasi 'di ba yung Chinese government they declared na 16 officials mula Sabi nila, mas gusto pa nilang umikot sa Pilipinas kaysa Correct. na magpunta ng China. Correct. So, believe po ako sa No, inyo. that's why 'di ba 'yan ang sinabi nga ng DFA. Parang for you to tell them na persona non grata, yun ay yung pinaka-harsh na pamaraan. Kaya 'di ba ang ating pangulo rin sa niya, walang persona non grata. Kailangan pag-usapan pa rin natin. Sila na naman ang nauna. Ayan na naman sila, yan, nagpataw na ayan. naman sila. Tapos, Persona non grata. Mas magagaslight na naman sila sa atin. Correct. Tingnan po natin. Ito naman po binatikos nga ng Malacanang si Vice Presidente Sara Duterte sa pagsasabi nito na ginigipit ng administrasyon ang mga senador at iba pang taong sumusuporta sa kanya. Kasinungalingan umanito at maling impormasyon na ipinakakalat lamang umano ng kampo ng Vice Presidente. Sa isang panayam, sinabi ni VP Sara na tumigil na siya sa pakikipag-usap sa mga senador na kaalyado nito para ilayo sila sa posibilidad na mapag-initan ng administrasyon. Kinakasuhan, binabantaan at ginigipitan niya ng administrasyon ang mga tumutulong sa kanya. Itinanggi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang paratang ni VP Sara. Narito ang kanyang pahayag. It's another story telling a lie. Tandaan po natin, hindi natin malaman kung saan ba nanggagaling ang kanilang mga talent sa pag-i-spread ng mga fake news. Nauna na po nagpakalat ng fake news ang Vice Presidente patungkol sa di umanong pagkaing baboy lamang ang 20 pesos na bigas na ipapamigay or rather ibibigay at ibibenta sa mas murang halaga ng Pangulo through Kadiwa Centers. Nandyan din po yung fake police blotter, altered police blotter mula sa Beverly Hills. Nandyan din po yung mga fake videos. Hindi isa, kundi dalawa, laban sa Pangulo at sa ating unang ginang. Lahat ng yan ay fake. So, sino ba talaga ang may kakayanan na gumawa ng karahasan? Sino ba ang nagbabanta ng buhay? So, sa ganyang mga statement, just tell it to the Marines. Kaugnay naman ng impeachment case laban kay VP Sara, tiniyak ni House Justice Committee Chairperson Representative Jervil Luistro na gagamitin din nila sa kaso ng Vice Presidente ang parehong constitutional standard na ginamit sa mga reklamo laban kay Pangulong Marcos. Nilinaw naman ni Luistro na hindi pa naipapasa sa kanila o naipapasa sa kanila ang mga impeachment complaint laban sa Vice Presidente at nasa Office of the Speaker pa niya ang mga ito. May 10 session days ang Office of the Speaker para isama ang mga impeachment complaints sa order of business. Samantala, mas maraming Pilipino ang nagsasabi nga nasisiyan sila sa pagganap ni VP Sara at Senate President Vicente Soto III kaysa sa bilang ng mga nasisiyahan sa pagganap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon ito sa resulta ng 2025 Fourth Quarter Survey ng social weather stations na ginawa mula November 24 hanggang 30. Lumabas na 54% ng mga respondent ang nasisiyahan sa performance ni VP Sara. Bahagya itong mas mataas sa nakuha niya noong nakaraang September na 52%. Halos hindi naman nagbago ang mga undecided na nasa 19% mula sa 17%. Bumaba naman sa 26% mula 30% ang mga hindi nasiyahan. Nakakuha naman po si Soto ng 46% na nasiyahan, 30% na hindi nasiyahan at 21% na undecided. 40% naman ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos at 43% ang dissatisfied. Sa ibang balita, inanunsyo po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga local government unit na po ang mangunguna sa pagtatayo ng mga silid-aralan. Sinabi niya ito sa paglalagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan po ng Department of Education at ng iba't ibang probinsya para sa isang pambansang inisyatibo kaugnay ng pagtatayo ng mga classroom. Ayon po sa Pangulo, hanggang December 2025, nasa ito magugulat ka, 145,000 units o ang classroom shortage natin. Aray ko po, 145,000. grabe. Kasabay nito, tiniyak po ni Pangulong Marcos na sa ilalim po ng bagong kasunduan, walang kukonsintihing mga ghost project at mga substandard na classroom. Narito po ang pahayag ni Pangulong Marcos. Okay, nawala ang SOT ng ating Pangulo. Samantala, binatikos po ng Malacanang ang mga sabi-sabi na may colon cancer daw ang ating Pangulo.
Ayon po kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, makakasama sa pamahalaan at sa ekonomiya ng bansa ang ganitong mga espekulasyon. Nagsimula po ang naturang usap-usapan sa tanong ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque sa Malacanang kung meron bang colostomy bag ang Pangulo na ginagamit sa pagkolekta po ng dumi mula sa katawan. Tinawag po ni Yuse Claire Castro na tagapagkalat daw ng fake news si Attorney Harry Roque. Nagsimula ang mga diskusyon tungkol sa kalusugan ng Pangulo matapos siyang ma-diagnose na meron siyang diverticulitis. Tiniyak po ng Malacanang na bumubuti na po ang kalagayan nito ng Pangulo. At ang oras, alas 8:41. Ayan, pakinggan po natin yung SOT na dapat po sinasabi ng Pangulo tungkol sa mga classrooms. Ang Pangulo po kasi ay rumirespeto sa kalayaan ng pamamahayag. Kung may kalayaan po ang China sa kanilang pamamahayag, ganun din naman po ang sino man na Pilipino at Mali. Oras mali. Alas 8:42. Mali po ang na-cue. Ricky, ano ibang pangbalita? Ito naman, ako, naunahan na tayo, Pati. Yung gusto nating Rolls Royce na may payong. Payong lang naman ang gusto namin ni Wala akong Pati. balak. Hihingin ko na lang. Payong na lang. Obliyan tayo sa Lazada. Ito nabenta na po ng Bureau of Customs finally ang kontrobersyal na Rolls Royce ng mga diskaya sa ikatlong pagsusubasta nito sa mga nakumpiskang luxury vehicles. Ito yung sasakyan na nakatuwaan ni Sara Diskaya dahil nga sa payong. Naibenta ito sa halagang 29,026,000 pesos na mas mataas ang bahagya sa flood price nito na 49,025,132.58 pesos. Ito lang ang nag-iisang unit na naibenta mula sa 10 sasakyang isinwasta na may koneksyon sa mga diskaya. 45.314 million pesos ang original floor price ng naturang sasakyan. Floor price po hindi flood price nung una itong isinubastan noong Nobyembre. Ibinaba ito sa 36.28 million pesos noong Disyembre pero hindi ito nakahila ng mga bidder. Ang theme park operator mula sa Baguio na Igorot Stone Kingdom, napuntahan ko na yan. Incorporated ang nakakuha ng sasakyan. May dalawang iba pa ang naging qualified bidders. Isa po rito, ang TV host na si Willie Revillame. Hindi naman naisubasa ang siyam na iba pang luxury vehicles. Ito ay ang mga Lincoln Navigator 2024, GMC Yukon Denali 2022, Cadillac Escalade 2021, Maserati Modena 2022, GMC Yukon XL Denali 2022, Cadillac Escalade 2022, Bentley 2022, ang kanyang 27 Blue Bugatti Chiron, ang 2019 Red Bugatti Chiron. Pito sa mga ito ay nakuha rin mula sa mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Para sa ating world news, natukoy na po ng pulis sa Canada ang individual sa likod po ng mass shooting sa isang paralan sa Tumbler Ridge, British Columbia. Ito po ay si Jessie Van Rootseller, isang 18 taong gulang na babae, 18 years old lamang na may mental health issue. Ayon po sa opisyal ng Royal Canadian Mounted Police, makailang beses na daw rumispende ang pulis sa tahanan ng pamilya ng itunuturong gunman sa nakalipas na lang po na taon dahil po sa issue nga ng mental health. Isinilang si Jessie na lalaki pero pinili nitong kilalanin bilang babae. 6 na taon na po ang nakakalipas. Lumabas po sa investigasyon na una niyang pinatay ang kanyang ina at ang kanyang 11 taon na stepbrother sa kanilang tahanan. Saka lang ito nagpunta sa paralan kung saan binaril niya ang isang guro at 5 estudyante. Wow! Nakita po si Jessie sa paralan na wala ng buhay. Hinihinalang nagpakamatay siya. At hindi pa malinaw ang motibo sa naturang mass shooting na itunuturing isa sa mga pinakamatinding mass shooting sa kasaysayan ng Canada. Mas mahigpit ang gun control law sa Canada kaysa sa Amerika. 18 years old, no? 18, To kill your own mother and stepbrother. Tapos yun na nga, parang when I was reading the news, random. She went to the school where she studied, but she stopped schooling na daw more than 4 years ago. So it was just really random shooting. She wasn't particularly Walang motive, no? yung
yung wala Walang naman yung tao target. na target. So, yan ang Pero nakakalungkot. isipin mo, umabot na ng Canada dati sa Australia, ay sa Amerika lang. Parate may Diba? ganyan, di ba, sa Ngayon, mga eskwelahan. Canada, the land of the smiles yan, di ba? Yung mga Oo. mababaitan tao dyan. Ano kaya nangyayari talaga sa Ay, mga nako, kabataan mental ngayon? health daw. Ito naman po, nakakalungkot yung balita dahil namatay ang isang kindergarten student sa Datu Piang, Maguindanao del Sur matapos tamaan ng ligaw na bala. Nasa silid-aralan ang biktima ng tamaan ito ng bala pasado alas 8 ng umaga kahapon. Kinilala ang biktima na si Farhadin Lutia, 5 taong gulang. Ayon sa guro ng bata, bigla na lamang bumagsak ang biktima sa loob ng kanilang silid-aralan. Pinaniniwalaan ng mga otoridad na nagmula ang bala sa isang sagupaan sa pagitan ng dalawang magkaaway ng pamilya sa kalapit na baryo ng Ulandang. Nagpapatuloy ang investigasyon sa nasabing insidente. At para sa ating showbiz pasilip, nako si Sharon Cuneta, kasabay ko na to, senior citizen na rin siya. Kasi meron siyang senior citizen card at pinag-uusapan na ngayon po sa social media ang masayang pagbabahagi ng megastar matapos niyang i-flex ang kanyang senior citizen card. Sa halip na malungkot o makonscious sa pagdagdag ng edad, game na game pa itong ibandera ng megastar sa kanyang followers. Sabi niya, aging is a privilege. Makulugang pahayag ni Sharon yan. Sa isang post niya, tila hindi rin niya napigilan ang kilig at biro pa niya. Eto na siya! Yahoo! At sa halip na itago, buong tapang at saya niya itong tinanggap. Patunay na para kay Shawi, ang edad ay numero lamang at dapat ito i-celebrate. Agad naman pong bumaha ng pagbati at papuri mula sa mga fans at netizens. Talagang napakasarap dito kaya maging senior citizen. Ikaw ba nakuha mo na ID mo? Today Oh, ko makukuha. congratulations! Finally, 6 months after ko makukuha ang aking card. Not because hindi nila kasi ako yun Ikaw, Ako yun. ikaw. Dahil na hindi ako It's not- nakakapunta. it's not you, it's me. It's not Pasig City. Okay, at ang oras, alas 8:47 na po ng umaga. At inintay po natin na makausap po natin ang ating unang panauhin, si Doc. Si Doc... Sa puso ba to? Hindi si Doc Hindi ba sa Bato. puso? Makakausap po natin si Doc Alan Gumatay. Siya po ay isang cardiologist. Kasi nga, sabi nga nila, ang puso daw, ang pinakamataas na dahilan ng pagkamatay. Ang coronary disease, di ba? And because nga February is the heart month, we want to learn more about ways to protect our heart, di ba? Para hindi po tayo mamatay ng heart attack. Oo, Di ba? para sa Or kung puso. sakali, or stroke, or kung sakali man, anong pwede nating gawin para Para iwas iwasan. tayo. Ang oras muli, alas 8:48. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Oras, alas 8:50 na po ng umaga bago tayo magtuloy-tuloy ng balita. Di ba kanina binalita ko yung tungkol dun sa mga LGUs na sila yung gagawa na ng mga classroom. Paaralan. Kasi nga 125,000 ang Bakit shortage. ganun? Ibibida ko lang, i-flex ko yung anak ko kasama doon. Kasi di ba she works for Secretary Sani Angara. So that was her first event in Malacanang. Sabi niya, Mami, I'm so tired. Kasi nga they had to be in Malacanang as early as 6 a.m. Kasi breakfast yun. Pero sabi niya, tuwang-tuwa daw talaga si PBBM nung nakita niya talaga na yun na nga, yung mga LGUs na talaga magpa-participate, sila na talagang gagawa ng mga classrooms. Kasi nga pag sa DPWH, ano yung kanilang batting average? 20 classrooms lang Grabe. yata. Napakalaki Although na Secretary lang. Vince Dizon daw was also there because nga construction ng mga classrooms. So sabi ni PBBM, talagang siya, as much as possible, gusto niya talagang tutukan ng edukasyon. Ito ang kanyang, kumbaga, pet project. Tsaka yan ang pinakamalaking binigyan niya ng di ba, ng budget. Di ba? First time. 4% of GDP, di ba? Kay Sani Angara, Sek. Sek. Galingan Sige, mo, keep it up. Okay, ito po, sa iba pang balita, tututukan na rin po ng DICT ang paglaban sa fake news at disinformation. Ito po ay ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, inimbitahan po na sa Pilipinas ang mga regional heads ng social media platforms para pag-usapan ang mga posibleng strategy laban sa maling impormasyon. Binigyan din ng prinsipyong garbage in, garbage out, kung saan ang kalidad po ng impormasyon sa internet ay direktang nakakaapekto sa AI at robotics. Kaya mahalaga ang malinis ang online content laban sa toxic
at mapalinlang na impormasyon. Kasama rin po sa mga binabantayan ang child exploitation, online at illegal gambling, illegal contraband at radicalization. Pinag-aralan din po ang age-based filtering sa social media upang maprotektahan ang mga bata at ang pagpapatupad ng verified identity para mabawasan ang trolling. Sa ngayon po, may kakayahan ang DICT at ang CICC na mag-detect ng deepfake videos. Pero kailangan pa rin po ng mas aktibong aksyon mula sa mga social media platforms. Talaga, 'di ba? Kasi ngayon these days hindi mo na alam talaga kung totoo 'yun eh. Ang laganap na ng deepfake at saka yung paggamit ng AI. Grabe, no? Pag ikaw ay vulnerable at kunyari ikaw ay gullible, naku, mga gullible, maniniwala ka talaga kasi parang kung hindi ka marunong mag-distinguish between AI or deepfake. Ang galing na ngayon ng gawa. Yes. Talagang pinagsasayaw nila si BBM. Oo. Ay, nabaltaan mo ba kahapon, di ba? Ano? Nagalit yung mga senador sa Meta. Bakit? Yung nagpapatakbo at may-ari ng Facebook. Oo. Dahil nga sa mga misinformation daw. Oo. May mga link na daw na isinumite sa kanila, like si Senator Robin Padilla, sila Senator Tito Soto. Oo. Sila din mismo, kahit ito, senador na, biktima pa rin sila. Oo. Lalo na sila, target sila, di Siyempre, ba? pag ikaw lalo na personalidad ka, Oo, easy target easy ka talaga eh. Oo. Ang problema sa Meta, kaya nga sinabihan sila, do you understand English? Gano'n ng mga senador. Kasi parang ayaw nilang kilalanin yata yung mga link na Meta, sinusubmit oo. sa kanila. Pero eventually, ayan, binabana nila. Pero isipin mo, kung ang senador, di ba, may kapangyarihan na, nagiging target pa rin, di ba? Medyo nahihirapan pa rin ipababa yung mga misinformation. Kahit sa laban sa kay Pangulong PBBM, ha? Yes, oo. Paano pa yung mga ordinaryong tao? Yeah, no? correct, tama. Kaya dapat talaga, wag po tayong mapaniwala. Think before you click ka talaga. Think before At saka you huwag click. kayong mag-share. Kasi Share, diba, pag nag-share yes. kayo, tumataas po yung algorithm niya. Yes, correct. At ang oras, alas 8:55 na po. Ricky, tuloy-tuloy pa rin ang ating Samantala, pagbabalita. mula naman po sa DepEd at DICT, nagbabala ang Department of Foreign Affairs sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa ibang bansa, partikular na mga job offer mula sa military facilities sa ibang bansa na ang disenyo ay regular civilian employment. Kasunod ito ng ulat ng South Africa na nag-recruit para makilahok sa gera ng Ukraine at Russia. Kamakailan ay 5 individual ang inaresto makaraang mag-recruit ng kabataan sa South Africa para magtrabaho sa Russia, pero kinalaunan ay isinabak sa giyera laban sa Ukraine. Paalala naman ng DFA, sakaling nasa ibang bansa na ang Pinoy, hindi dapat makibahagi sa foreign armed conflicts dahil mapanganib ito. Kung nais magtrabaho ng isang overseas Filipino worker sa ibang bansa, dapat alamin kung lehitimo ba ang alok na trabaho at dumiretso sa lehitimong recruitment agencies. Sakali namang magkaproblema habang nasa labas ng bansa, tanging ang Department of Migrant Workers at DFA ang mga ahensyang dapat niyong dulugan. Ayun, 'di ba? Kasi minsan rin dapat talaga tayo maging mapanuri tayo. Huwag tayong maano sa mga illegal na mga recruiter. Recruiter, ano? Oo, marami pa rin, 'di ba? Sasabihin nila, hindi pupunta ka kanya sa Singapore, yung pala doon ka na sa Laos, tapos ikukulong ka, Ay, oo, pogo worker diba? ka, Oo. tapos confiscate ang cellphone mo, Grabe. kailangan mong tumakas. 'Di ba? Ang dami na natin mga binalitang mga ganyan. Mali-mali kasi yun na nga, yung mga recruiter na ano nila, yung mga illegal na recruiter. At ang oras, alas 8:56, sama yung pagbabalik. Makakausap na po natin si Dr. Alan Gumatay, ang ating cardiologist, para pag-usapan natin ang puso. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Every morning is a new story with Kada Umaga. Your favorite morning show, ito po ang Kada Umaga! Surprise performances, latest trends, expert hacks, and exciting games. Be ready to be part of the Kada Squad and enjoy your morning with Diana, Emma, and Pia. Kada Umaga, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon, only on Net25. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Think doctors only live in clinics? Think again. This weekend, meet the medical heroes who also make family dinners, give life advice,
and maybe even tell a joke or two. See how passion, dedication, and a little family chaos shape the lives of doctors who follow in their family's footsteps. Tune in and discover being a doctor runs in the family. Dito lang yan sa Net25, Ito Ang Tahanan, this coming Saturday, 8 a.m. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Sa dami ng usap-usapan, alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng paglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Net25. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Oras! Alas 8:59 na po ng umaga. Ngayong National Heart Month, pag-uusapan po natin ang isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay sa buong mundo. Yan po ang coronary heart disease. Di ba, Ricky? Of course. At kasama po natin ngayon si Doc Alan Kumatay, isang cardiologist, para alamin natin kung paano nga ba maiiwasan ang pagkakaroon ng bara sa ating mga puso. Good morning po, Doc! Welcome po, Doc! Doc Alan! Good morning, Good morning, Doc Alan. Daming energy. Daming Very energy na kasi pinakain kami ng malunggay. Yun na nga, malunggay. na pandesal. May crumbs pa nga ito. But ayun na nga, no? Parang yung sinabi ni Ricky na para na, kakusapin namin kayo, Doc, kasi nga today, Heart Month ang February. In the simplest terms, ano ba yung coronary heart disease? Ano yung mga bara-bara ba na yung ba ay nakakasama para sa ating puso at bakit? Magandang umaga po sa lahat. Salamat sa ating awareness campaign para sa Philippine Heart Month. No? Ang coronary heart disease ay tawag namin sa Tagalog, sakit sa puso. No? Paano ba nangyayari ito? Sa madaling salita, nagkakaroon ng bara sa ugat sa puso. So kinakapos ng daloy ng dugo yung muscle ng puso. So nagkakaroon tayo ng simptomas na pananakit ng dibdib, pagkahingal, madaling pagod. Kapag kalaunan, nagkakaroon ng pag-break noong bara, nagkakaroon ng blood clot, nagkakaroon ng atake sa puso. So ito ay importanteng malaman ng ating mga kababayan. Okay, Doc, so sinasabi nga po natin, may mga sintomas po ng coronary heart disease. Meron po bang mga instances at mga kaso na wala namang sintomas pero aatakihin ka na lang sa puso? Tama, no? Marami ng ganyan ngayon, kaya importante talaga malaman natin, no? Kung tutuusin, dalawa talaga ang ibig sabihin ng coronary heart disease. Yung una kasing parte, paunti-unting nagdadeposito ng kolesterol ng bara dun sa ugat. Okay? So habang lumaon, pasikip yung daloy ng dugo, nagkakaroon ng simptomas. Pero ito ay hindi pa emergency. Nakukuha pa sa pagpapatingin sa doktor, napapabagal yung paglalapan ng bara. Pero merong pagkakataon na yung bara na yon ay biglang mapupunit or magkakaroon ng rupture sa bara, magkakaroon ng blood clot. So yun yung pangalawa. So pag nagkaroon ng blood clot, yan na yung atake sa puso na life-threatening. So Doc, ano yung mga senyales na dapat bantayan natin kung tayo po ay gusto natin panatiling malusog ang ating mga puso? Oo, tama, no? So ang tanong technically is, paano ba nagkakasakit sa puso? So ano ang mga rason? Alam na natin yan high blood, diabetes, cholesterol, sigarilyo, alak, pagiging overweight, kulang ng exercise, maling kain, lahat ng yan, naninira ng puso. Kaya hindi kayang isa lamang intindihin, lahat sila talaga ay iniintindi. Kapag naasikasa mo sila, alam natin na
mabagal magkaroon ng bara sa puso, mabagal masira ang puso. Nako. Oh, basta naku, Parang dami. natamaan ako dun, Doc. Ako din may half-half tayo. Okay. Isipin na kayo ng half-half tayo. Doc, is it true that it's also hereditary, itong sakit sa puso? Or may mga kaso din po ba na, halimbawa, yung bata na lang nagkaroon po ng sakit sa puso, wala namang sakit sa puso yung kanyang mga magulang? Tama, no? Ang alam natin dati, lahat ay hereditary nga, no? So, hereditary yung talagang may high blood, may diabetes, may cholesterol, no? Yung pagiging overweight. Kaya lamang ngayon, alam na rin natin na merong environmental factors. So, yan naman yung mga pollution, stress, ganong bagay, no? And then pangatlo, yung lifestyle nga, no? Hindi masyadong gumagalaw, maling pagkain. So, yung hereditary, mahirap iwasan talaga. So, dapat masikap kang mag-asikaso. Pero yung lifestyle, yan ang medyo pinagtutuunan natin ng pansin. Yan din ang rason kung bakit medyo marami na tayong kabataan na nagkakaroon ng sakit. No? So, at napansin na natin tulad yan nakita sa TV, no? Fast food, junk food, wala pang 2 years old, 3 years old, napapakain na natin sila. So sa ganung edad, nagsisimula na yung sobra-sobrang kolesterol, sobra-sobrang alat, sobra-sobrang tamis. Hintayin natin ng ilang taon at nagsisimula na kaagad masira. So hindi pa umaabot ng 30 anyos, nakaka-atake na sa puso. Wow, ang bata, no? So, Doc, when should we start seeing a cardiologist? Pag tayo overweight, is it automatic na medyo yung puso mo ay nanganganib? Meron bang correlation between the heart and our weight? Oo, no, tama. No? So, dati tinuturo talaga pag edad 40, mag-annual check-up na. Oo. Pero ito ay bago nung panahon nung naglalakihan yung mga tao, usong itolyoken. Yeah. Before the pandemic pa, no, na ngayon kasi pagka gutom ka, cellphone, pagpupunta ng kabilang kanto, Ang bilis, pedicab, yes, jeep, oo. taxi, nababawasan ng galaw So wala pang bagong rekomendasyon regarding sa edad, pero nagsisimula na tayong maging personal na nagtitingin na. So ibig sabihin nun, kahit wala pa sa edad 40, kung may nararamdaman, magpatingin. Kung ikaw ay concerned dahil nga may lahi at may mga bisyo, overweight, kahit mga bagay na simpleng hingalin, madaling mapagod, magandang magpatingin na kahit ikaw ay nasa 20 anyos pa, malamang. No? Napansin din natin, di ba, ngayon nagpuso na yung mga fit for school, fit for varsity. Kasi marami rin tayong nakikita na supposedly atleta, no? At biglang nagko-collapse, biglang i-atake. So wala talagang official recommendation, pero magandang magpatingin na rin. Oo. Pero Doc, di ba, ito nga, when you talk about coronary heart disease, malawak po ba to? Or may, kumbaga, kategorya? Halimbawa, may mga, ito yung klaseng sakit sa puso, class level A, B, C, D, 1, 2, 3. Ano po ba yung coronary heart disease? Coronary artery disease, nagbabara sa ugat sa puso. Merong heart failure, yung masa ng puso ay humihina kahit walang bara. Merong valvular disease, yung mga valve o pinto ng puso ay nasisira. Pwedeng dahil sa nung bata nagkaroon ng rheumatic fever, although ngayon kukonti na lamang sila. What is O dahil rheumatic sa fever, edad. Doc? Sorry. What is rheumatic fever? Para po sa kaalaman ng ating mga tagapanood. Rheumatic fever, nung ikaw ay somewhere between 5 to 15 years old, nagkaroon ka ng infection sa ngipin, sa lalamunan, yung mikrobyo, yung katawan mo, yung immune system mo, nilabanan ng mikrobyo na yon, kaya lamang naapektuhan din yung valvula ng puso sa ganong proseso. Okay. So hindi siya madalas,
lalo ngayon, hindi natin masyado nakikita. Okay. So, Doc, aside from a clean lifestyle, healthy diet, kung sakali man hindi na tayo po, kumbaga hindi na po tayo masasalba sa diet at saka sa gamot, may operasyon na ho ba yan sa puso? Yung mga naririnig natin, heart surgery, bypass, lalagyan ng stent. Ano ba yung mga procedures po pag tayo po ay may coronary heart disease na? Tama, no? Kanina, hindi ko ata nasagot yung tanong, pwedeng biglaan, no? Ang puso, kadalasan talagang sa salitang ginagamit ay traidor. No? Traidor. Walang simptomas, biglang inaatake. Oo. Paano ba nangyayari yon? Kanina, pinaliwanag ko, paunti-unting nagkakaroon ng bara. Yes. No? Oh. Tapos, darating yung panahon, sobrang sikip, doon na kinakapos ang dugo, ang daloy ng dugo sa Daloy. puso. Doon may sintomas. Yes. Pero hindi lahat ng pagkakataon ay ganoon. Merong iba, hindi pa sobrang barado, pero yung bara na yon dahil sa shearing force ng high blood, dahil sa inflamasyon ng diabetes, dahil sa inflamasyon ng sigarilyo at kung ano-ano pa, nagkakaroon ng rupture dun sa bara, nagkakaroon ng blood clot. So walang simptomas sila before, Oo. biglang atake. Okay. Versus yung una, unti-unting sumisikip, yan, may sintomas, nauunahan natin yan, no? Oo. So, ngayon, yung tanong natin, kapag may gamot na or nagawa na lahat at mayroon pa rin simptomas, paano mo malalaman na may sakit sa puso? Tatlong test talaga yung ginagawa natin, ano? Una, ECG, tibok. Yeah. Pangalawa, 2D echo, size at galaw ng puso. Pangatlo, stress test. I-stressin natin yung puso sa pamamagitan ng gamot or ng treadmill, no? Yes. Makikita natin kapag pinapagod yung puso, meron bang pagbabago dun sa examen na nagsasabi, nagpapahiwatig na may mga bara-bara na delikado. So, yun ang magandang magawa, tatlong test para malaman kung talaga may sakit sa pusong dapat mag-proceed doon sa mga pinag-uusapan natin na procedure na. So that's when the doctor will determine whether you need bypass, stent, yung mga ganun Tama. na lang yon. Pero Oo. syempre, last resort na dapat talaga yon, di ba? Dahil nakakatakot na ibubukas yung dibdib mo para kutkutin yung puso. Tama, no? So, magbigay tayo ng konting informasyon pa nga dyan, no? Oo. So, pagka hindi na kaya ng gamot nga at lifestyle at despite all of that, meron pa rin simptomas, Yeah. ang test na ginagawa ay angiogram. Angiogram. Ang angiogram ay laboratorio. So, angiogram, laboratory, may pinapasok na tube sa katawan ng tao papunta sa puso. Sa tube na yon, ipoposisyon natin sa loob ng ugat ng puso, mag-inject ng pangkulay, Yes. and then through a machine na kamukha ng CT scan, makikita natin yung daloy mismo ng dugo sa loob ng ugat, malalaman natin kung may mga bara-bara. Ayan po yung iodine, Yun ang ano? test. Tama? Yung Is that purple, di ba? yung Yung iodine? That's the iodine? Iodine. Tama, ba yung yun? contrast or dye, DYE na tinatawag natin. Oo. Doc, So, I'm just... test lang siya. Oo. I'm just curious, Doc, alam naman natin, ako personally po, dahil sa aking mga karanasan din, alam ko napakagaling po ng ating mga cardiologists dito, lalo na sa Philippine Heart Center. Ang tanong lang po, dahil nga sa dumadaming kaso po ng mga may sakit sa pusong Pilipino, sabi nyo nga, kahit bata ngayon, nagkakasakit na, are we at par na po with international standards sa paggagamot po? Halimbawa, I don't know if we have heart transplant here already o kung meron na po tayong ano pa ba yun, mga iba pang ginagawa para sa mga congenital heart conditions. Are we at par o kailangan pa po natin ng extra tulong pa po mula sa gobyerno para po halimbawa matrain yung mga cardiologists natin sa iba pa mga procedures na mas komplikado? Para hindi na kailangan no? lumipad yung mga pasyente kasi usually, Patpi, no? Kapag may sakit sa puso, lalo pag congenital heart Singapore. condition, you have to fly to Boston Children's Hospital o dyan sa Australia, pinakamalapit. Ano po yung pwede pang magawa ng gobyerno? Or you think kaya na po natin gawin itong mga procedures na to dito? Oo, no? Medyo malayo na ang dating ng Pilipinas, no? So yung mga procedures na angiogram, stent, angioplasty, open heart surgery, kaya na natin sa Pilipinas. Hindi nga lang sa buong bansa, pero meron na tayong mga major centers, major hospitals na nakakagawa niyan with good qualifications and good outcomes. No? Ang hindi yun lang natin kaya pa ay yung talagang heart transplant. Meron na tayo Wala pa po tayo dito, no? meron na tayo mga nakapag-aral niyan at eksperto dyan. Ang problema kasi sa Pilipinas,
saan kukunin yung donor? Eh, yun na nga, Hindi sino kasi- magdo-donate? Oo. Oo Nasa kultura kasi natin na kapag may namatay tayong kamag-anak, kamahal sa buhay, Oo. parang ayaw natin ipagalaw. Diba? Oo, donor or yung organ donor program, no? Oo, wala Parang pa kidney tayo. pa lang at saka kidney pa lang at liver ang medyo popular, no? But that's also quite Tama. that's still very parang Ang may kidney resistance. kasi, Oo. ang kidney kasi pwedeng live donor, pwedeng cadaveric donor, no? Oo. Dahil dalawa sila. Correct. tama. Oo. Yung atay naman, ang kagandahan ng atay, matuloy Lumalaki. siyang mag-recover. Correct, So yes. kumuha ka ng konti, i-transplant mo sa isang tao, yung kinunan mo, nakaka-recover yung atay to former yung lakas niya. Ayan. Pero ang puso kasi hindi pwedeng galing sa cadaver. Kaya nga, buong mundo actually, di ba, nagsisimula na nga sila mag-try na galing sa hayop, no? Yeah. Or yung mga artificial. Kasi nga, donor talaga ang pinaka-limitasyon dyan. Okay. Nako, sige, Dr. Alan. Bitin pa rin si Ricky. Oo, ang dami but we have to let you go. So thank you very much again at happy Heart Month sa inyo. Sana po talagang mas maging malusog ang mga puso ng mga Pinoy. Whether that is figuratively or literally. Thank you very much, Doc Thank you, Alan. Doc. Thank you very much po. At ang oras, alas 9:13 na po ng umaga. May gusto na naman ako i-share po sa inyong lahat. Alam nyo ba, minsan isang bango lang, sapat na po para tumaas ang kumpiyansa natin. Introducing Scents by Savalgar, a scent that speaks of elegance, strength, and quiet confidence. Hindi siya overpowering, hindi rin siya basta-basta. Sakto lang ang pangtrabaho, pang-meeting, pang-araw-araw. Because confidence should be felt even before you say a word. Scents by Savalgar, simple, refined, and unforgettable. Oras muli, alas 9:14 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makausap po natin si Professor Ana Malindog-Uy, ang ating geopolitical analyst. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Oras! Alas 9:16 na po ng umaga at kasama na po natin for the first time po makakausap po natin si Professor Ana Malindog-Uy. Isa po siyang geopolitical analyst. Magandang umaga po, Professor. Welcome po sa ASPN and thank you very much for accepting our invitation. Good morning, ma'am. Good morning po, Pat and Ricky, and thank you so much for inviting me sa programa niyo dito sa ESP. Ayan po, Professor, ito po, no, kasi nga, mainit po ang diskusyon the past weeks tungkol po dito sa Kalayaan Group of Islands. Sa inyong pananaw, ano ba talaga po ang estado ng Kalayaan Group of Islands? Although nanalo na po tayo sa arbitral ruling ng UNCLOS, sinabi nga yung West Philippine Sea sa atin, pero marami pong mga diskusyon, no, mula mismo sa ating mga mambabatas. Your thoughts, please, Professor. Okay, napaka-importante nito kasi unang-una gusto ko lang i-clarify po na ang 2016 arbitral ruling, hindi po tayo nanalo ng sovereignty. That's something that really has to be clarified. Okay. Because as far as UNCLOS, as far as the 2016 arbitral ruling is concerned, which is basically, ang nangyari doon is, parang ang nangyari is, ginamit ang UNCLOS to actually clarificatory ng maritime entitlements ng Pilipinas vis-a-vis China. Kasi ang 2016 arbitral ruling is actually the result ng case na file natin na arbitration case against China sa tribunal. It's not, one thing that we have to remember, it's not a UN-backed ruling, and at the same time, it's not PCA. Tribunal siya. Hindi siya, tas doon malinaw ang sinasabi ng tribunal. It's very important, no? Kasi nagkakaroon ng confusion. Ang tribunal hindi nag-rule on sovereignty issues. Okay. Hindi. That is one thing that we have to remember. However, ang pinaka-importante dun sa tribunal is sinasabi niya, yung claim ng Philippines claim ng China rather na tinatawag mong 9-dash line under UNCLOS. When you talk about maritime rights and maritime under UNCLOS is hindi Invalidated. siya invalidated siya under UNCLOS. However, you have to remember
that China's claim is territorial sovereignty. Okay, And when you talk about territorial sovereignty, UNCLOS as an international instrument is not the right instrument when you settle what you call, how do you call this? When you settle sovereignty dispute over land. Kasi magkaiba yon. So ang sinasabi natin, ang arbitral ruling, pagdating sa issue ng kalayaan or KIG, hindi niya ginalaw yon. Sinabi niya na hindi ko gagalawin yan kasi hindi yan within my jurisdiction as using UNCLOS as an instrument. So hindi na settle ang issue ng sovereignty sa disputed areas ng South China Sea. Ang sinasabi lang ng ang arbitral ruling, okay, ang territorial water ng Philippines from the baseline is 12 nautical mile, may 200 nautical mile EEZ ka. Ang EEZ, when you say EEZ, exclusive economic zone, hindi yan sovereignty. Kahit ibalik ka rin natin ang mundo, tignan niyo yung UNCLOS, it's not sovereignty. It's sovereign rights. Sovereign rights. rights and sovereignty are two different things. Pag sinabi mong soberenya, ibig sabihin, pag-aari mo yan. Walang makakaagaw sa'yo. Pero pag sinabi mong sovereignty, ang ibig sabihin lang nun na you have the right to exploit the resources doon sa area na yon, na exclusive economic zone mo. Pero ang below the sea, pero yung above kasi, ang tinatawag mo na yan na international waters. Hindi yan part ng territorial waters mo. So, ibig sabihin, other countries can pass through it. However, ang problema kasi ng South China Sea, it is a disputed area. Kasi nga, ang South China Sea issue, napaka-complicated. I'm telling you, it's very complicated. May overlapping claims ang ibang tinatawag nating claimant states. Ano yung mga claimant states na yun? Andyan yung Vietnam. Actually, to be very frank, kapag inaral nyo talaga itong issue na to, and you also look at the claims of other claimant states like Vietnam, Malaysia, and even China, kasi ito yung tatlo na talagang mas malalim at mas tawag nito, mas puspusan ang kanilang, yung kanilang claim. Ang Brunei medyo tahimik ay may overlapping claims. Ang overlapping claims pa, it's not just about maritime entitlements like EEZ. Ang ano pa doon, ang isa pang complication doon kasi ang Vietnam at saka yung China, ang claim nila is not just what you call maritime claims. It's not EEZ alone. It's territorial sovereignty. Ibig sabihin, yan ang kiniklaim ng Vietnam at China na kanila yun. Sa atin kasi, actually, ang claim natin, ito yung problema sa Pilipinas kasi you have a claim on EEZ based on UNCLOS. Ang KIG actually, ang claim natin dyan, originally speaking, under PD 1596, yung original, yung ano kay Marcos Jr., Marcos Sr. is actually territorial sovereignty na kiniklaim natin na pag-aari natin yun. And that was the PD 159... Ano ba yun? Ano na? Ang haba na. Masalimuot nga talaga. Pero masalimuot siya. So, dalawa yung regime na yan. Sa international law, dalawa ang regime. You claim for maritime entitlements and rights under UNCLOS. So, pwede natin yun. May kasi from the baseline 200 nautical miles. Pero pag sinabi mong sovereignty, you don't use UNCLOS. You don't use At hindi mo UNCLOS. kailangan ang on-clause if you want to claim something. In 1970s, si Marcos Sr. sinabi niya, itong KIG sa Pilipinas yan. Di ba meron siyang PD 1596? So, yun yung basis supposedly natin ng sovereignty claim natin. However, supposedly. Hindi kasi pag sinabi mong WPS at sinabing mong 200 nautical miles, kung yun lang ang pagbabasihan mo, ang Kalayaan Municipality, like Pag-asa Island, Northeast Caye, yung Parola Island, Ituaba, yung Kagitingan Island, itong mga to, example of features na to na nasa KIG, is actually situated outside the 200 nautical miles ng EEZ. Kung EEZ ang pag-uusapan mo, pero yun na lang sinasabi ko, dapat i-clarify. Ano ba ang claim mo dyan sa KIG? Is it EEZ lang or sovereign, kumbaga pag-aari mo yan? So yun, dalawa yan. You cannot use UNCLOS kapag ang claim mo at ang pinaglalaban mo ay pag-aari or sovereign niya. The only way you can, so that's why,
ang sinasabi natin, disputed siya in a way kasi this area, some of that parts, nag-overlap siya dun sa claim ng China and Vietnam. So, And one example lang before anything. oo. May tinatawag kang Amboyna Cay or Dato Calanquiao Reef in the Philippines. It's high tide elevation or legal rock that generates its own territorial sea and lies within the Philippine EEZ. It is one of the Spratly features na supposedly kung ilalagay mo dun na scope ng KIG defined by Presidential Decree number 1596. However, that island, that cay is occupied by Vietnam. It's occupied by Vietnam. Yeah, and also Vietnam says, amin ito. Kasi Amin they to. occupied that in 1970s. Nauna But if you sila. really look at it, it's within the EEZ of the Philippines. Oo, So, di ba, magulo siya eh. Oo, So, oo. ang hirap nito, so kailangan, yun nga sinasabi ko, pag-aralan mabuti at wag mong i-lump lahat. Dapat alam mo kung ano yung pinag-uusapan ni EEZ. Alam natin kung ano yung tinatawag So, natin, oo. anong claim natin, Oo. So, sovereignty. So, Professor, Yun. your belief, ang Kalayaan Group of Islands, do we own it? Is it our territory but we don't have the sovereign rights over it? Based on your, if we are to define, based on your on your studies, no, on your belief, what is the status of the Kalayaan Group of Islands? Do we Well, own it? Is it our territory but we don't have sovereign rights over it? Is that what it is? Okay, magandang tanong yan. There are, kasi KIG yan different islands. Oo. If you put it as a group, you don't, that is disputed, really. Oo. At saka yung, disputed yan. And even if you put it in the very technical term, like for example, EEZ, some parts of it are some part of it is not part of our EEZ. It's Yeah. not part of our exclusive economic zone. And there's an overlapping claim. Now, when you talk about sovereignty, it's disputed with China and Vietnam. So, ang tanong, do we own it? Now, how are you gonna prove that you own it? Paano mo ipoprove na pag-aari mo yan? Sa international law, there is a way to claim, like for example, an island. One way of that is effective occupation. Yes. Effective occupation, meaning matagal mo na siyang nandyan ka na matagal na. Oo. You govern it, you use it, and nandyan ka for the longest time. That's one recognized way of claiming Yes. an area. Oo. And pagdating sa yung municipality, Kalayaan, 1970s pa ata, naging munisipyo na. So, ibig sabihin, we're trying to assert na atin yan. Yes. Through occupation, effective occupation for the longest time. Correct. In that sense, you can say, amin yan, as far as we're concerned. However, you cannot, how do you call that, prevent other countries for saying na, amin din yan. So, ang labanan kasi dyan is how you gonna prove and how you gonna convince the international community and even the Cayman states in the South China Sea that this is ours. That is the crucial point. That's why, in the debate, Senator Marcoleta is trying to say, we need to do something. We need to do our homework to make sure na kung ano yung claim mo, makiklaim mo yan, not just because of speaking, but you have really documentation and accompanying documentation na pwede mong ipakita na, oy, nakita nyo, nasa mapa namin yan. Ano yan? Yung ganon. Yun ang pinupunto ni Senator Marcoleta. So it's not enough that we occupied it. It's not enough. It's one thing. It's one basis of saying that you own it. Yeah. However, it has to be recognized by countries by the world and by other countries as well. So, one is recognition. You have occupation. That's already, kumbaga, a plus on your side. However, disputed ang area, so you need to work on how other countries will recognize that. Kasi one thing that you have to remember, sovereign, it's like this, it's very simple explanation, okay? Pag sinabi mong bansa, di ba, bansa, ito ay analogy. Pag sinabi mong bansa, how can you be called a state? A state you can only be called a state if you have what? People, and you have territory, and all of the elements of a state. In political science, one of the most important aspect or component that
you are a state, a nation state, is recognition from the international community. Why is it that Taiwan is not a state? Even though Taiwan claims to be a country, kuno, sabi nila. Because it's not recognized by the international community that it has sovereignty. In the same manner, now if you want to recognize some kind of like that area na disputed na amin yan, you really have to work on recognition by other state. However, isa sa mga valid weapon na makagamit natin, nasasabihin natin, amin yung munisipyo na yan, dahil matagal na kami dyan. Under international law, matagal na kami dyan. However, that is one regime in international law. Hindi mo siya pwedeng i-conflate dun sa regime ng tinatawag mong EEZ. Kasi kapag ginamit mo yung EEZ under UNCLOS, actually, ang Kalayaan Municipality, kung ang 200 nautical miles lang ang pag-uusapan natin, labas yan ng EEZ natin. So yun yung kailangan maging malinaw kung lalaban tayo sa usapin na ito, na alam mo kung paano mo gagamitin yung UNCLOS, yung EEZ na sinasabi, at alam mo kung paano mo i-claim ang isang area na occupied na natin for the longest time since 1970, at ano ang gagamitin mong international instrument to do that. However, in international level, in terms of territorial dispute, there's ilan lang ang mechanism to settle, especially if disputed. First, I think, is international recognition. Pangalawa is negotiation para magkaroon kayo ng settlement on that. So it's bilateral. Depende sa country. Pero dito, disputed sa 3 country. So mag-aaway-away. And then, ilalaban mo siya based on your maps and based on saying na, oy, matagal na kami dito. Nandito na kami. Okay. Ganun siya. So, wag natin how do you call that? Wag nating wag nating chapsuy na lahat ipasok mo sa isang bowl. Yun yun. Prof, napakamasalimuot talaga, no? It's more than what we have always seen in the news and in the, debates na atin to. Kaya naman tayong mga Pilipino, atin to. Lahat tayo atin to. So pag merong halimbawa, may tumuligsa na magkaroon ng isang punto, medyo aawayin na, magiging up for debate and discussion again. Pero ito po, no, you keep on repeating nga po that this is not the UNCLOS or the arbitral ruling. It's not the right settlement. We need a lot of factors parang masabi na atin talaga ang isang lugar. You said, for example, we have to have international recognition, which it's interesting that you mentioned Taiwan because that's also up for discussion and debate. For example, for the United States, correct me if I'm wrong, they recognize Taiwan. Whereas there are other countries, maybe from what I know, please correct me if I'm wrong, it's just China that's, saying na kanila yung Taiwan. So ano po yung talagang standard para masabi ng isang bansa, huy, masabi ng Malaysia, masabi ng Brunei, masabi ng Vietnam, na atin to, or masabi ng Pilipinas na amin ito, bukod po dun sa international recognition. Because, when you say international recognition, magbobotohan po ba lahat ng member states ng United Nations? Kasi po medyo let's put it into numbers po. Let's put it into something na talagang konkreto, na makikita po, malalaman ng taong bayan na ito yung mga batayan. Hindi lang po international recognition because it's kind of a concept. So, are we talking about numbers? Should there be an election in the worldwide organizations? Ano po yung pinakamaiipin, kumbaga, na governmental agency or international agency na makakapagsabi na bukod sa UNCLOS, bukod sa arbitral ruling, ito na talaga yung masasabi natin na amin yan. To be very honest with you, and be very frank, Opo. pagdating sa disputed territories, even the United Nations has very limited, ang tawag nito, wala siyang adjudication, power to even say na, sinabi, like nag-submit ka na, amin yan, ito yung aming proposition na amin yan. The UN itself is limited on that. The only way you can actually adjudicate na sa isang territorial dispute na, halimbawa, amin ito, is you file a case in the International Court of Justice. That's the only way. So, kung ang Pilipinas gusto natin na talagang, okay, kailangan na natin ito maayos at saka ma-proclaim na atin nga yan, like for example, yung Municipality of Kalayaan or the KIG as sovereign territory, kasi yun ang claim mo actually based on PD 1596, pumunta ka sa ICJ.
International Court of Justice, that's one way of adjudicating. Para kasi ita-trial yan eh. Magpipresent ka ng ebidensya mo, magpipresent ang China, magpipresent din ang Vietnam. Kasi ang it's disputed not just by one country. May dalawang country ka na sinasabi din nila na Sa kanila some din. part of it sa kanila din. So that's one. On the other hand, on the case of like for example, yung na-mention mo yung Taiwan, ang ano kasi dyan, when you talk about the state naman, just to have a little of segue, para lang maintindihan, no? Recognition, international recognition, meaning na you are a state or you have sovereignty, means you're a member of the UN. But that Taiwan is not a member of the UN. And how many members of the UN actually recognize that it is part of China? That's another one. If you talk about state. Now, pero ang pinag-uusapan sa side natin, kasi disputed na nga itong mga islands and features dyan sa South China Sea, ang pinaka-effective na sasabihin natin na we have sovereignty over this part of PIG is you go to ICJ. International Court of Justice. Kasi doon talaga sinisettle ang mga territorial dispute. Okay, Prof. So, Prof, just a follow-up question. Prof, just a follow-up question. That is the most realistic and practical strategy that the Philippines can have against a superpower like China? ICJ lang po? Yes, that one I can tell you. If you really want to say na amin yan, it's the same it's the same with the dispute between Thailand and Cambodia over dun sa may Angkor Wat. Kasi ang Thailand, they claim it na amin yan. It's also a territorial dispute to a certain extent. Ang sabi naman ng Cambodia, amin yan. They went to ICJ and the ICJ said, no, that is Cambodia. Kaya And then the whole international community has to recognize it because ICJ is under UN. It's sanctioned by the UN. Now, ang tanong ko, if you want to have legal entitlements that is being recognized and settled na wala ng question yan, then you go to ICJ. Ang tanong, kaya ba ng Pilipinas? Well, I think so if you have all the documentation na nakalahat yan, nakadocument lahat yan, may mapa ka, may coordinates ka, nakalodge yan sa UN, and all, ang lahat ng kailangan mong preparation, may accompanying domestic laws ka. I think if we are confident, we can do it. Or unless you're like Russia na kaya mag-invade ng Ukraine, ano? Basta mag-invade na lang. Nako, very interesting discussion, Professor. So let's see if they will take your recommendation, to bring it to the challenge. The likes of Carpio, Batumbakal, and all of these people who are talking. I challenge you, go to ICJ and settle it there. Settle it with China and settle it with Vietnam. And let's see. Kasi let's see if it will be awarded to us. Yung sovereign rights. At the moment kasi, Pat and Nikki, to be very frank, I'm not here to say na hindi atin. Ang sinasabi ko lang is, we can claim. We have to claim. However, in claiming, you just don't say blah, blah, blah. You just hindi ka lang salita ng salita. You need to do the work. You need to do the homework. Para hindi ka nagmumukhang katawa-tawa sa international community because other claimant states like Vietnam and Malaysia, they are doing their homework. And China at the same time. So we have to do ours as well. That is how it is. Sige, let's see. Let's see where this goes. If they're going to take your recommendation and bring it to the ICJ, that is up for something talaga. Kasi, di ba, we're already celebrating the UNCLOS decision. And if we get this also, I guess there's no more room for argument, no more room for discussion. We can really say na atin ito. Maraming salamat po, Professor. Very interesting, very enlightening, very educational Thank you, po. Prof. Si Professor. Thank you so much. God bless. God bless. po. Professor Ana Malindog-Uy, ang ating geopolitical analyst. At ang oras, alas 9:38 na po ng umaga. Ito naman po, para sa mga mamamalengke, asahan na po ang pagbaba ng presyo ng galunggong sa palengke sa buong bansa simula po sa Marso. Ayon sa Association of Fresh Fish Traders of the Philippines Incorporated, posibleng mas mababa o mga lahati pa ang presyo ng galunggong na pumalo ngayon sa mahigit 400 pesos per kilo sa ilang palengke. Karaniwan, kapag Marso, Abril at Mayo, ang average na presyo ng galunggong sa wholesale market ay 60 up to 80 pesos per kilo. Kaya sa mga palengke ay mabibili ito ng 150 hanggang 200 pesos kada kilo. Kasunod dito ng pagtatapos ng closed fishing season na ipinatupad naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Samantala, tumaas pa ang presyo ng bigas sa ilang lugar dahil sa kakulangan ng supply sa bigas sa bansa.
Ayon po sa Department of Agriculture, kaunti lamang ang inaning palay ng mga magsasaka at maging imported na bigas ay posibleng magmahal din dahil sa palitan ng piso sa dolyar. At ang oras, alas 9:38 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap po natin si Miss Imelda Ronda. Siya pong Director for Operations and Services sa National Authority for Child Care. Pag-usapan natin itong mga online baby selling na rampant the past few weeks. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras, alas 9:41 na po ng umaga. At syempre, may maganda akong balita para po sa inyong lahat dahil ngayon, ang love kahit malayo nakakarating na. Let Flash Express deliver what matters most this February. Get 23 pesos off on your first booking and start saving on your shipments today. Ayan, Flash Express, oras, alas 9:42 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Miss Imelda Ronda, siya pong Director ng Operations and Services mula po sa National Authority for Child Care, NACC. Magandang umaga po, Miss Imelda. Welcome po sa ASPN. Good morning, ma'am. Yes. Good morning po. Isang mapag-aragang umaga po sa inyo, Miss Pat and Miss Ricky. And maraming salamat po sa muling pag-imbita sa NACC. At pinaabot din po ng aming Undersecretary Janela Ejercito Estrada ang pagbati po sa inyo. Ayan, please send her our regards. Miss Imelda, ito, napatawag po kami kasi nga nakakabahala na po talaga, no? Noong 2024, 6 po na bata ang natulungan po ninyo, no? Tapos sa 2025, 9 naman na po na bata ang na-rescue rin po ninyo mula po sa online selling. This year alone, parang sunod-sunod po, no? Na nasa mga balita, yung pagbebenta po ng mga nanay, kamag-anak po nila sa mga sanggol from 30,000, 130,000, tapos meron pa nga akong nakita na 10,000. So, papasok pa lang ng Pebrero, 3 na po ang naiulat. Ito pa lang, no, 2026. Ang tanong ko po, ano po nangyayari? Bakit po parang nagiging mas aktibo, mas bold itong mga magulang or mga kamag-anak na magbenta ng kanilang mga babies online? Oo. Dahil po sa pinaigting na operation po ng ating Philippine National Police, Women and Children Protection Center, ay dumami na po itong mga batang na-rescue mula sa mga tangkang pagbibenta gamit po ang Facebook. So as of February 4, meron na pong 20 entrapment and rescue operation kung saan 22 victims were rescued and 32 naman po ang naaresto na at nasampahan na po ng criminal cases. Okay. So doon po sa mga nagbibenta po, may mga magulang, may iba, mga kaanak, meron din pong sinasabi natin mga middle person. So kadalasan po ang dahilan ng mga magulang ay dahil sa kahirapan, may lulong po sa pagsusugal, merong nanay na minor de edad na di umano ay wala siyang makuhang suporta sa kanyang sariling magulang. Meron naman po yung mga sinasabi natin ng mga unwanted pregnancy. Yung iba po ay naisipan nilang ibenta ang kanilang mga sanggol dahil po sa panggastos sa medikal na pangangailangan ng pamilya. Yung iba naman po ay pangpiyansa sa tatay na nakakulong. At yung iba naman po ay pangkapital daw sa negosyo. So, sa latest po na entrustment po natin noong February 2026, nangyari po ito sa Angeles City, Pampanga at sa Baliwag, Bulacan na isinagawa po ng PNP WCPC. So, 2 sanggol po ang na-rescue po dito. 2 lalaking sanggol, 3-month-old po yung isa po. So, yung isa naman ay 2-day-old pa lang po. Wow, 2 days. So, kailangan pa pong dalhin ito sa yung bata sa neonatal intensive care unit dahil
nagkaroon na po ng infection ng Nako. bata. So just to clarify, 22 po ang victims po Yes. na na-rescue. So mga sanggol po ito. Tapos 32 Opo. po ang nasampahan ng Naaresto na kaso. po at nasampahan ng kaso. Okay. Ito po, ma'am, no? Marami po na sites. Ngayon, halimbawa, sinubukan ko lang ngayon mag-Google. Babies for sale. Oo. Philippines, meron na po lumabas na mga website. Paano niyo po nababantayan itong mga websites na ito? And how fast po, halimbawa, kung meron na po kayong na-flag na website, do you take it down? At paano, gano'n rin sila kabilis bumalik? Kasi ito, mag-Google ka lang, Talaga? pati meron eh. Basta magaling ka lang mag-Google. O, paano po yun? Nababantayan niyo po ba? Dahil nga ngayon, puro online na nga lahat ng transaksyon? Oo. Yes po. Ano po? Na po itong... Sorry na wala po kayo? Especially po sa mga Facebook groups po. Actually po, nangyayari po ito sa mga social media, kagaya po ng Facebook groups na actually bilis po kasi magpalit-palit ng pangalan itong mga Facebook groups na ito. At kahit na po i-report namin sa NBI, sa sa city para po i-take down, ay madali pa rin po namang gumagawa. Masusi po ang pag-monitor ng NACC po para po dito sa mga Facebook group na ito at ang aming pakikipag-ugnay po sa Facebook Meta at sa DICT po. Sila po yung nagtitake down itong mga Facebook groups na ito. Meron ho bang sala? May pananagutan rin ho So ba? sa aming pong No, I was going to ask Ma'am Imelda, may pananagutan rin ho ba yung mga bumibili? Or ito ba yung mga nahuli ninyo, mga entrapment operation po ito? Miss Imelda, Opo. May pananagutan po sa ating pong batas, may pananagutan po pareho yung nagbenta at yung bumibili po. Okay. So ito po ang sinasabi natin na qualified trafficking under Republic Act 9208 as amended by Republic Act 10364 and further amended by RA 11802 o yung tinatawag po natin na Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Ito rin po ay isa ring klase ng child abuse under Republic Act 7610 o yung ating Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. So, non-bailable po itong mga kaso may hahatol po sa kanila at habang buhay na pagkakakulong po ang maaaring may hatol po sa kanila. Sa mga magulang man o kung sino man po yung nagbenta at bumili, meron pong pananagutan sa ating batas. Opo, ma'am, ito po mga bumibili, yung mga nahuli nyong buyers, kumbaga. Ano po yung kadahilanan nila? Ano po yung ginagawa nila sa mga batang nabibili nila? So, yun po ang hindi po natin alam kung paano. May mga sinasabi daw po na gusto lang po nilang mag-ampo, pero itong ginagawa nila ay labag din po sa batas. Dahil meron po tayong tamang proseso, legal na proseso ng pag-aampon. So dapat doon po sila kung ang kanila na motivation ay mag-ampon ng bata. So meron po tayong batas. Wala pa po kayo, ma'am, wala pa po kayo mga nahuli hanggang dulo na nakitaan nyo ng bukod sa pag-aampon na lagi nilang excuse. Kasi, correct me if I'm wrong, ma'am, for a legal adoption, it only takes 6 to 9 months. So bakit paralaga na pa rin po itong illegal na pagbili nga ng mga bata kung hindi naman talaga adoption purposes for purely to become a parent, yung kanilang dahilan? Wala po pa rin kayong nagagawang pag-aaral? Sa kasalukuyan po, wala po kaming datos dahil ito pong mga pagsampa ng kaso po dito sa mga nag-commit nito pong crime na ito ay under po sila ng Department of Justice IACAT po. So sila po yung nag-file po ng case po para po sa mga nag-commit nitong crime na ito. Again, ma'am, kung madali naman po ang legal adoption, well, it's not that easy, pero mas madali naman po siguro kaysa gumawa ng krimen. Ano po sa palagay ninyo ang dahilan kung bakit po may underground pa rin na illegal adoption? Ba't laganap pa rin po? Tumaas pa nga po yung kaso. Oo. Sa tingin ko po siguro dahil hindi po sila nakakakuha ng tamang impormasyon ngayon na meron po tayong bagong batas since 2022 na mas
na mas pinadali, mas pinasimple na po ang proseso ng legal adoption. Hindi pa po kagaya noon na dumadaan sa court, pero ngayon po purely administrative na through the National Authority for Child Care. So ganyan din po yung aming ginagawa, yung pagpapalaganap po ng information dito po sa ating bagong batas. Kasi po karamihan po sasabihin nila na mahal kasi yung ang tagal mag-adapt, ang mahal mag-adapt. Kailangan pa namin kumuha ng abogado para mag-file ng petition for adoption sa court. So sa ngayon po, dahil dito po sa ating bagong batas, administrative po lahat ng proseso. Mas pinadali na, mas pinasimple na yung proseso. Kagaya po ng sinabi niyo po kanina, ma'am, 6 to 9 months na lang po matatapos po ang kanilang petition for adoption. Basta po makapag-submit sila ng kumpletong dokumento na kinakailangan po para sa kanilang petition. So patuloy po yung aming pagpapalaganap ng information dito po sa ating batas. At the same time, na gusto rin po natin ma-curve ito pong mga situation ng bentahan ng mga bata online. Yung mga bumibili ho ba, kadalasan ba mga kapwang mga Pilipino or mga foreigners po? Kasi 'di ba parang sabi nyo nga ginawa ng mas madali. And yet laganap pa rin itong online selling. Is it because mga foreigners bang tumatangkilik dito or kapwa mga Pilipino? Kapwa mga Pilipino po natin, ma'am. Wala pa po kaming nalaman na meron pong involvement na foreigner po dito po sa mga bumibili ng mga bata. Dito po sa mga nagkaroon ng entrapment and rescue operation po yung ating PNP WCTC. Wala pa po kaming nababalitaan na foreigners po ang bumibili ng Pero bata. sa inyong ahensya po, marami rin ho ba mga foreigners ang sumusubok mag-adopt ng mga Filipino babies? Opo, meron na po tayo since 1995 dahil po tayo ay merong batas na tinatawag po noong Republic Act 8043 or yung Inter-Country Adoption Law of 1995 which was amended dito pong RA 11642 noong 2022. So meron po tayong legal na proseso rin po ng inter-country adoption. So sinasala rin po natin lahat ng mga foreigners na gusto pong mag-adopt ng batang Pilipino, dadaan po sila sa masusing pagpuproseso rin po ng NACC. Okay, maraming salamat po, Miss Imelda. Nakakalungkot man yung binalita mo tungkol dun sa mga magulang at mga kamag-anak na binibenta yung mga anak para daw pangtustos sa sugal, pang piyansa sa tatay, pang 'di ba, pang puhunan, sa 'di ba, sa negosyo. Nakakalungkot, Sana nga talaga maiba ang pananaw nitong mga magulang at hindi po itrato ang kanilang mga anak bilang produkto na pwedeng ikalakal, 'di ba? Yun po ay mga sanggol na pag lumaki po ay may mga damdamit at saka 'di ba? Buhay, correct. Oo. Thank you very much po, Miss Imelda. Yes, Salamat maraming po. salamat po. Ayan po si Director Imelda Ronda mula po sa National Authority for Child Care. At ang oras, alas 9:53 na po ng umaga. ASPN tayo, ang sambayanan pinusuan natin. Sa ito po yung ating question of the day. Sang-ayon ka ba na mahina ang kabataan ngayon? Ito po ay ayon kay Senator Robin Hood Padilla. O biktima kasi sila ng pressure at epekto po ng social media na hindi naranasan po ng mga kabataan noon. Panoorin po natin ito. Hindi ako nag-agree since based on my observation, mas vocal lang yung mga generations ngayon compared sa generation before. And when it comes to internet naman or social media, mas na-express kasi nila yung mga sarili nila doon. But it doesn't mean na weak na sila or mahina sila. Kasi halos lahat, nakikita na lahat sa social media. Dati kasi wala, pero parehas lang naman yun. Dati ganun din naman. Depende naman sa tao yun. May emosyon na may hina talaga sila. May taong malakas. Common sense nila. Oo, agree naman ako na. Pero siguro sa pag-brought up ng parents, kung paano niya i-handle yung anak niya. Kasi dalawang lang yun kung mabuting magulang, maging mabuti yung anak mo. Kinalabasan noon paano mo rin siya i-brought up na yung bata, maging matibay din ang loob niya for the coming future niya. Bilang isang kabataan po, masasabi ko po na hindi po mahina. Siguro po, mas expressive na lang po kami ngayon. And para naman po sa part ng social media, masasabi ko po na yung social media po kasi may bad and negative side. So dapat alam po natin kung paano po siya gamitin para hindi po siya maka-apekto sa atin personally.
maganda yung sinabi niya, hindi naman mahina, mas expressive lang Di ba? kami. May mga bago silang term. Oo, expressive. Feeling ko naman, bawat henerasyon, meron niyang strengths and weaknesses. Di ba? Nagkataon, ito na yung mundo nila. Digitalization, Correct. social media. So Yeah. anyway, ito happy birthday Sheila Maybel de los Santos, ang ating TD. Technical Director. Ang ating technical TD. director. Happy birthday! Happy viewing po kay Alice Cruz ng Quarry Condo. Lagi po siyang nanonood ng ASPN. Salamat po. At tandaan po, dito sa ASPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ng paghahanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat isyong napapanahon, parte kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi patagalan kung hindi pasarapan. Kaya sulitin niyo po. Tawanan ng problema? Mag-food trip ng masarap, gumala at gumawa syempre ng mga masasayang alaala. So, susunod na po ang Kada Umaga Girls at tumutok kayo ulit bukas dito sa Ano sa palagay niyo? See you tomorrow! See you! At mamaya po, alas 9:30 ng gabi, Mata ng Aga International dito lamang sa Net 25. Happy Thursday!